Hello again! Andito tayo, first stop sa Haifa. As recommended by nakasakay ko sa tren. And as you can see, medyo nagsisisi ako na DIY ako kasi syempre naghanap ako ng accommodation at nagtatanong-tanong ako sa pwedeng mapagtanungan, and ito yung nakuha ko na pinakamura kasi medyo mahal talaga doon. So dapat ang budget doon 3K per night, pero ito 1.5 nakuha ko. And syempre kahit saan naman ako pupunta, first day ko sa isang foreign place, kailangan kong protection na ng sarili ko. So how I did it is naglagay ako ng anointed oil sa four corners niyan and worship song overnight. Yun lang ang na I got by. So and also lagay ko rin yung upuan sa harap para kahit paano harap ng ng pintuan. So ganun lang ginawa. Ayan po, okay naman dyan. So hindi pa gabi, pumunta muna ako dito sa Balay German, and overlooking daw kasi yan, and ang taas pa niyan, hindi ko na inabot dun sa taas, at saka closed din. So ang dami nilang mga halaman. So ang laking estate niyan. And then ang gusto ko kasi, sabi daw nila nandito daw yung sa Haifa yung tomb ni King David. Gusto ko siyang hanapin, kaso lang nagtatanong-tanong lang ako sa kanila sa kung pwedeng matanungan, pero unfortunately di ko nahanap, and medyo nag-give up na ako. Biglang may nakilala kong Pilipina. Yes. Nakita kami sa dito, nagtatrabaho. Wow. Nakita kami sa Remittance Center. Oh, Carmel ito, Carmel. Church. So yan, ayun, nakilala ko siya, and pinakain niya ako ng dinner. Ang sweet niya, and sa kanya nga ako nagpapalit hindi masyadong may commission. So ang bait-bait ni Lord, kasi just when I'm giving up, God is always there. And binigyan niya pa ako ng scarf. Very thoughtful. Lamig kasi. Si ate. Sinira nila yung container na ng village kung kailan nagdaan. Coincidence bang nakilala ko siya, or talagang yun talaga yung plan ni Lord na makilala ko siya? Ang kabaitan ng mga kababayan natin, and hindi ko man nakita yung tomb ni King David. Naging fruitful naman kasi siguro kailangan ko rin yun. Yung encounter namin hanggang ngayon, FB friend ko siya. So ito, meron kaming meet up nung nakasabay ko sa tren. My friend, ayan, natuloy din. here in Haifa. Something. It's a book. It's a book. Okay. To remember your visit in Israel. Okay, so I met him at the train, and then we connected through Facebook, and then he said we're gonna meet here. Ito nga pala, pinicturan nila ako. Hindi ko alam kung ano yung meet up namin, pero hindi ko akalain na dahil sa kanila, We are kakalakad namin, naglalakad-lakad kasi kami. Natagpuan namin yung yung Cave of Elijah. Si Elijah, yun yung favorite character ko sa Bible. We are here kasi at the Cave of siya yung Elijah. And that's the cave. So this is where Elijah hid. Elijah the prophet. Elijah the prophet hide because he's afraid of the witch, the one that was killed by Jehu. You know the woman Here, the prophet. You see the cave of Elijah the prophet. Yeah.
I don't remember her name, the one killed by Jiho. I will tell when I read the Bible again. Read this one. Si Jezebel, siya yung pinatay ni Jiho. Ayon sa Bible, kinatakutan siya ni Elijah. Ito ay nagpa-picture kami sa cave ni Elijah. Ito ay cave, hindi ito tomb ni Elijah. Dahil si Elijah ay hindi namatay, pero kinuha siya ni God nang hindi namamatay. This is the cave of Elijah. It's a big one. It's a big one. Oh my God. It's a big one. Gumawa kami ng letters to God, hoping na makarating kay Lord. So, yung kasama ko, matagal na daw sila sa Israel. Pero ngayon lang nila to nakita, kaya naglagay na rin siya ng sulat. Pakita ko sa inyo. Sa tingin ko ito yung cloak. Yung nasa Bible. Yung cloak na naiwan ni Elijah. Pwede ba akong maupo dyan? After namin doon, kumain kami. Nilibre nila ako ng falafel. And dahil may sobra pa, ginawa kong breakfast the next day. And aalis na ako ng Haifa kasi marami pa akong i-discover. And magtatanong-tanong na naman ako kung paano makarating ng Nazareth. See you next video. Hope marami kayong natutunan and